Sa mga liblib na bahagi ng Visayas, ang kamatayan ay hindi lamang katapusan ng hininga. Ito ay isang transisyon na puno ng panganib. Kapag ang isang tao ay namatay na may bitbit na mabigat na kasalanan o kaya naman ay may dugong hindi na ibasbasan ng simbahan, ang kanyang katawan ay nagiging isang lulutang-lutang na sisidlan para sa masasamang espiritu. Sila ang mga amalanhig. Si Lito ay isang lalaking lumaki sa syudad. Para sa kanya, ang pag-uwi sa probinsya ng kanyang ina ay isang abala lamang. Nang mabalitaan niyang namatay ang kanyang tiyuhin na si Mang Isko, isang lalaking kinatatakutan at iniiwasan ng buong baryo, wala siyang naramdamang lungkot. Sa halip, inis ang namayani sa kanya. "Huwag kang lalabas ng gabi, Lito. Hindi pa natititigan ni Isko ang papalit sa kanya," babala ng kanyang tiyahing Merly. Ang kanyang bangkay ay hindi pa naninigas ng husto. Kapag ang isang amalanhig ay hindi nakahanap ng paglilipatan ng kanyang sumpa, babangon ito para maghanap ng biktima. Tinawanan lang ito ni Lito. Para sa kanya, ang mga ganitong kwento ay paraan lamang ng mga matatanda para pasunurin ng mga bata. Umalis si Lito sa lamay bago maghating gabi. Gusto niyang mapag-isa at ayaw niyang makinig sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa kung paano raw dumilat ang bangkay ni Mang Isko habang binibihisan. Bitbit ang kanyang flashlight at ang kanyang kayabangan. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang dampa sa dulo ng tubuhan. Ang gabi ay balot ng alimuom, ang singaw ng lupang kakagaling lang sa ulan. Habang naglalakad si Lito sa gitna ng malawak na taniman ng tubo, napansin niyang tila tumahimik ang paligid. Tumigil si Lito. Itinuon niya ang flashlight sa pinagmulan ng tunog. Wala. Imahinasyon lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngulit paghakbang niya, narinig niya ang isang tunog na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mabigat na yabag. Dahan-dahang lumingon si Lito. Sa gitna ng kalsada, mga 10 metro ang layo sa kanya, nakatayo ang isang figura. Ito ay si Mang Isko, ngunit hindi ito ang Mang Isko na nakita niya sa kabaong. Ang suot nitong barong ay punit-punit na at ang balat nito ay tila naging kulay abo. Ang pinakamanakakatakot, ang mga mata nito. Puting-puti. Walang itim. Walang buhay. Gulit alam ni Lito na nakatingin ito ng diretso sa kanya. "Tito," nautal na tawag ni Lito. Ang sagot ng nilalang ay isang pagngisi. Ang mga labi nito ay tuyot at bitak-bitak na naglalantad sa mga nangingitim na gilagid. At pagkatapos, sa isang iglap, ang amalanhig ay nagsimulang gumalaw. Ito ay tila kahoy na bumubulusok papunta sa kanya. Doon nagsimula ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Lito. Kumaripas siya mang takbo. Sa bawat lingon niya, naroon ang amalanhig. Hindi ito napapagod, hindi ito humihingal. Kahit anong bilis ng takbo ni Lito, ang distansya nila ay hindi nagbabago. "Tulong! May humahabol sa akin!" sigaw ni Lito, gulit parang walang nakakarinig sa kanya. Walang sumasagot, walang ilaw sa mga bintana ng mga bahay na nadadaanan niya. Naalala ni Lito ang kwento ng kanyang lola. Ang mga amalanhig ay may isang kahinaan. Hindi sila nakakabaluktot ng katawan. Nakakita si Lito ng isang malaking puno ng mangga. Sa isip niya,
Kapag nakaakyat siya, hindi siya maaabutan ng nilalang dahil hindi nito kayang tumingala o yumkod. Gamit ang matitirang lakas, lumundag si Lito at kumapit sa pinakamababang sanga. Buong lakas siyang umakyat hanggang sa marating ang mataas na bahagi ng puno. Mula sa itaas, nakita niya ang amalanhig sa ibaba. Nakatayo lang ito, hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ang mapuputing mata nito sa kanya. Akala ni Lito ay ligtas na siya. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Ngunit, nagkamali siya. Ang amalanhig ay hindi aakyat. Hindi ito kailangang umakyat. Nagsimula itong humampas sa puno. Ang bawat hampas ay yumayanig ang puno. At ang mas masahol pa, narinig ni Lito ang isang tunog na nanggagaling sa lalamunan ng halimaw. Habang tumatagal, ang mga hampas sa puno ay naging mas malakas. Alam ni Lito na hindi magtatagal ay bibigay ang kanyang kapit. Ngunit may isa pang problema, ang amoy. Ang amoy ng amalanhig ay nagsimulang umakyat sa itaas. Ito ay amoy ng nabubulok na laman na hinaluan ng formalin, isang amoy na nakakahilo at nakakasuka. Sa gitna ng takot, may naalala si Lito, ang tubig. Sabi ng mga matatanda, ang amalanhig ay hindi marunong lumangoy at takot sa agos ng tubig. Sa di kalayuan, naririnig niya ang daloy ng ilog ng Iloilo. Kailangan kong makarating doon, bulong niya. Tumalon si Lito mula sa puno, muntik nang ma-out of balance at muling tumakbo patungo sa direksyon ng tubig. Ang amalanhig ay mabilis na sumunod. Nararamdaman na ni Lito ang malamig na hangin na nanggagaling sa nilalang. Isang tapa na lang ang layo nito sa kanya. Natanaw na niya ang ilog, isang talon na lang, isang lundag na lang. Ngunit sa kasamaang palad, ang lupa sa gilid ng ilog ay madulas dahil sa ulan. Nawalan ng balanse si Lito, humampas ang kanyang katawan sa putikan bago pa siya makarating sa tubig. Susubukan sana niyang tumayo, ngunit ang isang matigas na paa ay tumapak sa kanyang likuran. Dahan-dahang binaligtad ng amalanhig si Lito. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Lito ang mukha ng kanyang tiyuhin ng malapitan. Walang galit sa mukhang ito, wala ring awa. Ang taning naroon ay ang isang nakakatakot na pagnanasa na matapos na ang kanyang paghihirap. Ibinaba ng amalanhig ang kanyang mga kamay. Sumusubok si Litong sumigaw, ngunit walang lumalabas. Sinusubok niyang lumaban, pero ang kanyang mga kalamnan ay tila naging paralisado. Hanggang sa ang paningin ni Lito ay magsimulang magdilim. Ang huling nakita niya ay ang nakangiting mukha ng amalanhig, habang ang mga puting mata nito ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. Ang kulay ng mga mata ni Lito. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga mangingisda ang katawan ni Lito sa pampang. Walang bakas ng pakikipagyaban, walang bakas ng dugo, ngunit ang kanyang mga labi ay nakabukas sa isang malapad na ngiti, at ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila may pinuprotektahan. Ang bangkay ni Mang Isko, natagpuan nitong nakahandusay sa kalsada, ilang metro ang layo kay Lito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bangkay ay malambot na. Ang sumpa ay nakahanap na ng bagong sisidlan. Sa baryong iyon, wala nang lumalabas tuwing gabi dahil alam nila na may isang bagong amalanhig na naglalakad sa mga tubuhan. Isang mas bata, mas mabilis at mas gutom na nilalang. May mga kwento ba kayo ng kababalaghan? I-share nyo ang inyong mga karanasan sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig.
At hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan dito sa ating channel.